Limang magkakapatid mula Zamboanga del Sur ang hirap magsalita at makalakad. Pero hindi pa matukoy ang kanilang karamdaman. Sa hirap kasi ng buhay, hindi pa sila makapagpa-ospital. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Sa maliit na kubong ito sa Molave, Zamboanga del Sur nakatira ang pamilya Susan. Ang mag-asawang Dodong at Marilyn Susan ay may 8 anak. Ang 5 sa kanila, may kapansanan. Si Salve, 26 anyos, Brian, 23, Brando, 20, Lovely, 10 taong gulang, at Hemer, edad 6. Pawang hindi sila makatayo, makalakad, at makapagsalita. Noong pinagbubuntis niya ang mga bata, sakto naman sa vitamina at sa mga gamot. At sumusunod naman po siya sa regular check-up o prenatal check-up. Guguluhan po si ate, ma'am sir, bakit may mga kapansanan ang kanyang mga anak at normal naman ang 3. Ipinanganak naman daw ni Marilyn na normal ang 5. Pero pagtuntong nila ng 4 na taong gulang, doon na nagsimula na hindi sila makalakad. Simulat sa pool, hindi napatingin sa espesyalista ang mga bata, dala ng hirap ng buhay. Immediate sa mind ko is cerebral palsy o yung tinatawag nating CP. So yung cerebral palsy kasi sa brain yan May brain injury, it could be lack of oxygen or na-infection yung utak. Sabihin natin 2% possibility, but it's really low na sabing hereditary. It's really more on complications before delivery, during delivery, and after delivery na mga complications. Ang vlogger na si Junri ang tumutulong ngayon sa pamilya. Sinamahan niya rin ang mag-anak sa doktor at inalok ang mga ito na magpa-therapy. Well, wala na pong promise yun in a sense na mababalik siya to a normal looking na nakakatayo, naglalakad katulad natin. Dahil meron na pong damage yung kanyang brain, no? So the therapy is still advisable pero hindi po tayo nag-expect na back to the normal. Ang 5 palaging nasa loob lang ng bahay, nakaupo o nakahiga. Kailangan nila ng tuloy-tuloy na gabay at tulong ng kanilang mga magulang sa lahat ng gawain. Mula sa pagpapaligo, pagbibihis, hanggang sa pagpakain. Kapag nagugutom o may nararamdaman, pag-iyak lang ang tangi nilang paraan para ipaalam ito sa kanilang mga magulang. Bilang isang magulang, mahirap talaga magpalaki, mag-alaga ng mga anak na may mga kapansanan. Sa lahat po na nakapapanood ng bidyong ito, sana po may maraming tumulong dito sa pamilyang PWD. Maraming salamat sa inyo. God bless. Mga kapatid, Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Mustahin natin ang lagay ng pamilya Siosan kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, ano ang kabuhayan ng kanilang mga magulang? Bakit hindi nagawang madala agad ang mga bata sa ospital? Actually, ang nagkatrabaho lang sa family is yung father. Isa siyang magkasaka. At ayun, sabi nga ni Sir Junri sa atin, talagang yung kinikita halos kakasya lang sa pang-araw-araw na pangangailangan, lalong-lalo na sa pagkain dahil 8 yung kanyang binubuhay. At yung misis, nakatutok lang doon sa pag-aalaga sa mga bata. Kaya talagang hirap at dalangan ng hirap ng buhay. Kaya talagang walang extra para mapacheck up yung mga bata. Yeda, ayon sa doktor na nakausap mo, posibleng CP, no? Cerebral palsy nga itong sakit nila. Sakali ba may gamot sa sakit na yan? Alam ko may therapy. Yes. Actually, cerebral palsy kasi nakaka-apekto siya sa galaw, postura, pati yung koordinasyon ng katawan. At permanente ito dahil permanent na yung damage doon sa utak. At unfortunately, wala pang ang gamot na naiimbento para dyan. Yun lamang, merong mga gamot tulad ng mga muscle relaxants, mga ganyan. At merong therapy tulad na nabanggit mo, physical therapy, occupational therapy, para nang sa gayon, mas mapagaan yung sintomas at magkaroon sila ng mas maayos na pamumuhay. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.